At yun na ano mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ito pong panibagong banat po ni Congressman Barsaga dito po kay Bangag Jr. mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan nais pong ipa-impeach ni Congressman Barsaga. Ito pong si Bangag Jr. mga kabayan. Sa kadahilan ng, ito nga daw po ay batay sa betrayal of public trust. Ito po mga kabayan, basahin po natin yung naging artikulo dyan ng Ang Balita Ngayon. Kaugnay nga po dyan sa sinabi ni Congressman Barsaga. Narito po mga kabayan Basahin po natin. Congress Meow Barsaga magsasampa ng impeachment laban kay Marcos Jr. Sa kanyang Facebook Live, ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na magsasampa siya ng verified impeachment complaint laban nga po dito kay Pangulong Marcos Jr. sa ilalim ng kasong betrayal of public trust. Yung sinasabi nga pong betrayal of public trust, kasi nga po mga kabayan, ito nga po ang taong bayan po ay wala na pong tiwala. Wala na pong tiwala dito po sa gobyerno ni Bangag Jr. mga kabayan. Ibig sabihin po, kahit ano na pong gawin ng gobyerno ito, hindi na po nila mawi-win back pa ang taong bayan. Dahil nga po sa napaka-laking skandalo nitong flood control project na to mga kabayan, na kung saan marami pong yumaman. Mantakin nga po ninyo, napag-alaman nga po natin, di po ba? Na ito pong sina Bryce Hernandez, Alcantara, at ilan pa, kung makapagkasino po, gamit ang kaban ng pera ng bayan, kung magpatalo po, milyon-milyon mga kabayan. Di po ba? Sangkot pa po dyan, itong mga secretary, yung mga tauhan ng DPWH, di ba? Tapos, may mga congressman pa, isa na dyan si Saldico, tapos, andyan pa si Martin Romualdez, di ba? Kasi si Saldico mga kabayan, hindi po yan gagalaw. Kung wala po yung basbas ni Romualdez, hindi po yan gagalaw. Takot yan kung siya lang mag-isa dahil nga po may basbas ni Romualdez. O kasabwat man siya, kaya malakas ang loob. Ngayon, itong si Pinsang Martin, hindi naman po gagalaw yan. Kung, di ba? Kung hindi okay sa kanyang pinsang pangulo. Di ba? Kaya, hindi mo tumbukin si Bongbong Marcos na pangulo Sila nga, tinutumbok nila si Pangulong Duterte dun sa nangyaring Oplan Tokhang na keso. Siya daw po ang presidente, kahit yung mga pulis ang may kagagawan, kay Pangulong Duterte nila isinisisi. Ganun din po yan. Kay Bongbong Marcos. Ba't pag kay Bongbong, accepted siya? Pag kay Duterte, si Duterte ang mananagot, pero dito, hindi si Bongbong. Nasa yung Pangulo. At sasabihin pa natin di ba, pinsan niya. Yung isa sa mga yumaman dyan, ayon na rin doon kay Kernel Gutesa. Di po ba? Ituloy po natin. Diretsahang sinabi ni Barsaga. Teka mga bayan, ayusin lang natin to Ayan, sigat ng konti. Sigat na pala. Ayan. Diretsahang sinabi ni Barsaga na panahon nang managot ang Pangulo dahil sa mga irregularidad sa flood control project na iniuugnay sa administrasyon. Batay sa betrayal of public trust, magsasampa ako, ito po yung sinabi po ni Congressman Barsaga, magsasampa ako ng impeachment laban kay Pangulong Marcos at sana agad siyang alisin ng Kongreso para makapagsimula na tayo ng investigasyon sa mga sangkot sa flood control anomalies. Under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos, and hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies.
Bagamat wala pang opisyal na tugon mula sa Malacanang, nag-viral po ang video ito ni Representative Barsaga sa social media. Kasabay ng pag-trending ng mga hashtag na Marcos resign at people power. So ayun po no mga bayan, napakatindi po no. Ilan na lang po yung mga politiko diyan na mayroon pong bayag na i-call out itong Pangulo. Marami po diyan mga duwag eh. At marami po diyan mga amuyong. Di po ba? Isipin nyo na lang po, yung flood control investigation ng Senado. Kinuha po nila kay Senator Marcoleta. Tapos, nung sila na po, yung nakaupo dyan, na Senate Blue Ribbon, na si Ping Lacson, bigla po nilang ipapatigil yung investigasyon. Napakagaling, mga kabayan. Nung matutumbok na, yung kumpare ni Soto na si Romualdez, nung matutumbok na, biglang suspend ang hearing. Ginagago pa tayo ng mga taong to, mga kabayan? Di ba? Ano bang tingin niya sa mga tao ngayon? Sa mga Pilipino? Engot? May social media na. Hindi na po yan katulad dati na kung ano pong ipalabas sa balita, sa mainstream media, at ano pong sabihin ng mga artista, pinapaniwalaan pa po ng mga tao. Senador Soto, wala na po tayo sa noontime show, sabi nga po ni Senator Bato. Hindi na tutulad dati na kaya nyo pang paandarin, paikutin ng taong bayan. So, yun nga mga bayan. At sa mga iba pong balita, ito po, panoorin nga po natin isa pong kapapasok lamang po na balita. At huwag nyo nga pong kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated po kayo sa mga uploads ko araw-araw. Ito na po mga bayan Anoorin po natin itong balitang to. Ulitin po natin. So dahil sa dalawang pahayagan ngayon, ang nakasulat dun sa isang pahayagan nga ay the palace ay sedition, treason raps versus people behind failed coup attempt. However, hindi po maliwanag exactly bakit sila tumitingin na dito. Unang-una, nakita natin na ang definition nila dun sa yung act na kinoconsider nila na na isang krimen o possible crime ay when a small group of people suggested to the military to withdraw support from the commander-in-chief. Ito ba ay posibleng maging krimen? Ang sabi naman ni Attorney Claire Castro, Undersecretary Claire Castro, tinitignan pa nila, pinag-aaralan nila ang possibility nito. Ngunit, mixed messaging yung nandun sa Inquirer kasi sinasabi din ng Inquirer na, ayan, para makita ninyo. Sinasabi din ng Inquirer na ito ay already pinag-aaralan yung pag-file ng reklamo. Ang tinitignan pa lang ngayon ay kung itong mga ginawa will constitute a crime. Ang crime na sinasabi nila dito ay supposedly coup d'etat. Ngunit ano ba ang coup d'etat? It is a sudden and violent attack. Okay? Yan yung definition. Hanapin natin. Alam ko nilabas ko na yung na yan Ayan. Hi kay Mirabel Ular, kay Nine. Sabi ni Ma'am Nine, mga law bender yung mga yan, pagkukunwari lang yung pinag-aaralan. Sabi ni Pabibo, mga trolls ni Bonjing Tampi Romualdez at Litsa Frog, todo manggulo sa mga pati pinklawan at dilawan, double time sa pag-aasar, lalo na po si Boying Remunia. Okay, sige. Ito. Ang definition ng coup d'etat under Article 134A of the Revised Penal Code is a swift attack using violence, intimidation, threat, strategy, or stealth. Okay. So, kung may nag-suggest ng withdrawal of support
does that constitute a proposal or conspiracy to commit coup d'etat? Ang maliwanag na nakikita natin dito ay malaki yung possibility na walang finding na may krimen. Kasi, paano mo masasabi na there is a proposal to commit a coup kung may simple suggestion of withdrawal of support? Ang coup is a sudden, swift attack. Diba? Sudden, swift attack using violence, intimidation, threat, strategy, or stealth against the government, its military installations, or necessary public facilities. A withdrawal of support is necessarily public, so walang stealth or strategy. It is not using violence, it does not use intimidation, it does not use threat. So, yung sasabihin nila na pinag-aaralan nila itong possibility na pwede nilang kasuhan ng mga ganitong klaseng crimes doesn't appear like it's going to fly. Pero bakit nilalabas pa rin? O halimbawa, mayroong isang vlogger na di umano'y inaresto. Ito, inireport sa GMA7 na ang isang vlogger na nagngangalang Mike Romero ay ayun, inaresto ng NBI. Isa siyang content creator. Nag-post siya ng larawan na may caption na headshot at may arrow na nakaturo mula sa salitang Bogo papunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinalitan later on ni Romero salitang Bogo. Oops. O, para dun sa mga anong ibig sabihin ng salitang Bogo? It means, well, from what I understand, it means somebody who is unintelligent. So, ito ba ay ang sabi ng mga umaresto, ang NBI, is that there is a threat to harm the president. Kasi may arrow, tapos sinabi Bogo. But Bogo means stupid. Or walang alam. Diba? Tama. Maraming salamat kay Ma'am Marites, kay Ma'am Emma, kay Tiramisu Cake, at kay Lucky Kitty Cat. Yes, exactly. It means bobo. But, so what is the crime? Hindi sinasabi ng mga NBI. Ang sinabi lang ay inaresto dahil, walang dahilan. Dahil nga, dun sa kanyang pinost, yung content creator na nagngangalang Mike ay pinick up nga ng NBI at for that, hindi nakalagay dun sa news item kung ano yung charge at kung ano yung possible crime. So bakit dapat nababahala tayo dito sa dalawang pangyayari? Hindi I would not advise anybody to post that way. Hindi ko inaabisuhan ang kahit sino at hindi natin ini-encourage yung mga ganyan. Gayon pa man, naiintindihan natin ang bugso ng damdamin ng maraming tao, lalong-lalo na kung ating Pangulo, leader ng ating bayan, pinuno at tumitindig bilang ama ng ating bayan, ay gumagawa ng mga bagay na parang parang hindi natin nakikita na karapat-dapat or hindi natin nakikita yung wisdom ng kanyang ginagawa. So, ano yung iba pang pwede nilang ikaso? Ito ay maaaring sabihin nila na inciting to sedition. Pero sige, ano ba ang sedition? Kasi yung inciting, of course, yung paghihikayat. Posibleng pumasok yan doon sa tinatawag natin na scurrilous libels. So, ano yung ibig sabihin ng scurrilous libels?
ito ay yung malisyoso at false. Okay? Kasi ang libel, usually, hindi yan totoo. Pero ito, yung parang insulto na napaka-grabe na nagiging malicious at defamatory na siya. So, at pag ginagawa mo yan sa isang opisyal, para ka na ring naghihikayat ng kanyang pagtatanggal or inaantala ang kanyang paggagawa ng mandato. So, ito ba ay maaaring i-consider na inciting to sedition? Ito yung problema. Kasi sa sedition, kailangan tumultuous, violent. So, may explanation ba? Mayroon bang pagpapakita ng violent na uprising or anything like that? Kailangan kaakibat yon para matanggal yung or hindi magawa ng isang opisyal ang kanyang trabaho. So, mayroon po bang ganon? Again, we will have to sedition. Yeah. We will have to seek the guidance of the Supreme Court. So, ano yung guidance na nakikita natin? Sinasabi parati ng Korte Suprema, hey Bart, sinasabi parati ng Korte Suprema na mayroon tayong karapatan magsalita at magpahayag. Kaya yun ang una at dapat nananaig na rule. The right to speak out publicly, particularly on matters of grave concern. Sabi ng public interest, sabi ng Korte Suprema ay isang karapatan na dapat pinoprotektahan. Mayroong ba mga instances na hindi na protektado yung iyong speech? Oo, kapag libel na nga. So, ang scurrilous libel ba ay yung pagtatawag na BOGO ang ating Pangulo? Would that constitute a scurrilous libel? Kung ito ay may malis at patungo dun sa kanyang pagpapatanggal or mayroong public uprising. Kailangan you're encouraging other people to commit sedition. Sedition is a crime involving a public uprising to prevent the execution of laws, elections, or to attack public officials. Again, dahil nga ang ating Korte Suprema ay killing towards the protection of our right to free speech, hindi po likely yan. But merong dahilan kung bakit nilalabas ang mga incidents na ganito at nagpapahiwatig na ito ay paparusahan kahit pumalayo pa or hindi likely na ma-convict ang mga ito. So, bakit nilalabas yan? Ito ang ginagawa nilang at tinatawag nilang chilling effect. Kung sa tingin kumbaga nire-remind ng administrasyon na ayan, baka pa-pick up ka namin sa NBI kung ikaw ay magpo-post ng katulad ng ginawa nitong isang vlogger na ito. Or maaari ka ring maimbestigahan doon for suggesting that the military withdraw support. Sabi ni Coach Potato, di yung headshot na caption ang threat? Well, what is the ordinary meaning of the term headshot? There are two. One is a criminal offense and the other is not. A headshot is used in photography to indicate that the subject is only showing the upper portion of the body, particularly from the neck up. Okay? Diba? So, it will be up to the prosecution and particularly law enforcement agents to prove that this was really an attempt to threaten or is showing a violent act made towards the president. Remember that the burden of proof is on the accuser, on the prosecution. Okay. So, yes, alam ko na may mga sinabi si Kong Kiko Barsaga ngayong araw na ito. Mayroon yata siyang gustong ihain na complaint for impeachment. Titignan pa po natin yung mga, yung mga detalye ng mga yan. So, hindi ko pa nakita yung kopya ng complaint na gusto niyang i-file. So,
right now we will not be able to make any kind of comment on the complaint itself, on ano yung mga grounds na nilalabas niya. Sabi ni Pabibo, kung sinabi mala Charlie Kirk, yes, ibang usapan na yan. Mas madali patunayan ng prosecution that there is an intention to commit or to speak about. Kasi 'di ba ano yung libel or ano yung threat? Kailangan may salita at may intent. So, kung yung salita malinaw na you are pertaining to a violent act, definitely iimbestigahan kayo at titignan kung mayroong pong mali siya niyan. Sabi ni Cosette, pag nag-comment lang sa post na yan, damay ba? Well, it depends kung ano yung comment nyo. Kung naghihikayat kayo o nag-i-encourage kayo ng acts of violence, then definitely iimbestigahan din po kayo. I am not saying na pa-prosecute kayo or definitely mako-convict kayo because I don't know what you're going to say. But if it is towards the encouragement of the commission of acts of violence, definitely iimbestigahan kayo. Huwag niyong pagalitan si Jake. Sino ba yung nagtanong tungkol sa headshot? Okay lang yon. Ngayon, Jake, the reason na papagalitan ka is because you are flooding. Also, sinabi natin na only related topics today, pero mamaya pwede kong sagutin yan. Kasi mahaba ang explanation. Ang tanong kasi ni Jake is, makakalabas pa ba si Tatay Digong at saka si Pastor Kibuloy? Bakit mo naman iisipin na hindi? Hindi naman convicted yung dalawa. Diba? So that is the short answer. Sorry, wala talaga yung glasses ko, hindi ko mahanap.